So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ang tagal ko ulit nagpahinga bago ako gumawa ulit ng content or ng review video. So Lunes po ngayon, July 22. At ang huli kong review ata is nung Thursday pa. So hindi ako nakagawa ng Friday, hindi ako nakagawa ng Saturday at ng Sunday. So 3 days yung naging pahinga ko. Pero since may mga pondo tayo, every night pa rin yung upload ng vids natin sa YouTube channel natin. At ayun, we're doing this over past 2 years na. So kung may time kayo, kung ayaw nyo maniwala, kung may time kayo, bilangin nyo yung araw starting July 1, 2022 up to now. At kung mabibilang nyo kung ilang days yon, tignan nyo kung ilang vids tayo. So ayun yun, equivalent. So we're doing this consistently over 2 years, no? So thank you so much. At maulang gabi sa inyong lahat. Sobrang lakas ng ulan dito sa amin. So ayun, second round na tayo ng Isa Buhay 2014. Yung first 8 battles sa first round ng tournament is uploaded na. Na-review na natin yon. At eto na, second round, Batas versus Rudik. So 23 minutes lang yung video, and I think magiging mabilis lang din yung review natin dito. Bakit? Kasi Batas yan, Rudik yan. Alam niyo naman kung ano yung style nila parehas, 'di ba? So technicalities. So kapag technicalities yung style ng bawat MC na naglalaban, alam niyo na kung paano ko nire-review yun as a whole, no? Patatapusin natin yung buong round 1. Patatapusin natin yung buong round 1 ni Rudik, ni Batas, then pagsasalpukin natin sila based on how we absorb it, no? Pero syempre, pag may mga linya na magaganda, sisingit tayo doon, magpo-post tayo doon. Pero it depends pa rin kung nasa momentum na yung pakikinig natin, hindi natin puputulin 'yon. So yun, alam nyo na yan. Yan na yung lagi natin ginagawa over past 2 years, no? Alam niyo na kung paano ako mag-review. So, I think di na natin kailangan patagalin to. Umpisa na natin to, Batas versus Rudik. Let's go! Pakinggan natin o. Kalaban ko si Rudik! Ang Makatang taga Mindanao. Eh di ka naman Makata, di ka na din ata taga Mindanao. Pangalan mo dapat Blackleaf, di ba? Makatang taga Mindanao. At ang maniwala doon ay tanga kasi wala talagang Makatang taga Mindanao. Nanguuto ka lambay. Dapat pangalan mo ay Swindler. Pinagmamalaki mo na punchlines, para sa akin sila ay filler. Mga writtens mo medyo freestyle lang ni Silencer, Enforcer at Gover. Okay, simpleng linya pero grabe masakit yun, ha. Sabi niya, pinakamalakas na punchline mo para sa akin filler lang. Filler lang para sa akin. So, sobrang nipis nung linya na yon, sobrang gaan, pero yung impact nun, kung napakinggan nyo ng mabuti yun, masakit yun para kay Rudik, no? Na tangina yung punchline ko, filler mo lang. So, yun, nagustuhan ko yung linya na yun, ni Batas. Kasi wala talagang Makatang taga Mindanao. Nanguuto ka lambay. Dapat pangalan mo ay Swindler. Pinagmamalaki mo na punchlines, para sa akin sila ay filler. Mga writtens mo medyo freestyle lang ni Silencer, Enforcer at Governor, ipinilit pang i-ride ni Sir. Mahilig sa etet sa sira, iharap daw siya sa tunay na winner. Hanggat talapakan lang kita, para pangarap mo na nai-i-air. Siguradong dito tapos ka chong, cause my every line sicker. Si Baktong Bisayang bitch na tong ngayon sa Achay Killer. Ikay panggap lang na veterano, feeling magaling na artist. Tsak paghahanda mo hindi planchado, para may nadali na party. Kaya punit ka sa akin sigurado na parang manipis na panty, sabay dirty finger sa king inang to na parang nagsarili si Harty. At kung tingin mo kaya mo matalo, ikaw na may sapak. Sana masobrahan ka sa drugs, bro, at sana mamatay ka kaagad. Nananalo ka lang naman pagkakalaban mo ay maswak ang banat, wala ka pa rin tuloy na chichibog na solid kasi nga panay ang bata. Tas ang hilig ko pa magsabi ng bra. Nakaka-hassle, pre. Kasi hindi bagay yung gumaganoon ko puro whack verses.
Huwag ka umasta pambato, di ka matindi. Kaya tigil mo nakakabramo na para flat-chested. At oo, ginawa ko lang grade 1 notebook stilo ko, kung iyon na po na. Para sa bawat letra mong sablay, sigurado pwede mambura. Bawat linya ko isalita na kulay asul at ng pula para kasundan mo to na maigi, matututo ka magsulat. Kasi dito sa kasaysayan na flip-top, wala ka pa talaga naiiukit. Tunay kang hip-hop, I think not. Mas malala ka pa sa flip music. Isang Bisayang nabata sa tournament na parang si Cool Kid. Ako ultimate warrior sa ring, pan si Ravi Singh Rick Rudick. Tayo mo ng banat kay Rudick, pakinggan natin. Okay, so alam nyo naman, honest ako sa inyo. Para sa akin, yung ibang mga references ni Batas talaga is out of my, alam mo yon, out of my arsenals talaga na hindi ko masyadong naintindihan, hindi ko masyadong ma-explain sa inyo. So, yun, I'm being honest with you guys. Alam nyo naman, judge nyo nan, honest, diba? No bias. Kasi nasabi ko naman sa inyo, diba? Kapag naintindihan ko, or kung hindi. So, yun, to be honest guys, yung kay Batas dun sa part ng round 1 or second half, medyo, yun sa akin, hindi naging ganun ka-epektibo para sa akin sa kung paano dinideliver ni Batas. Nagustuhan ko lang yung simpleng linya ni Batas doon na yung pinakamalakas na punchline mo, filler lang sa akin. Parang pinagkumpara niya kasi yung layo ng agwat nila, yung layo ng writtens ni Rudick sa writtens niya, no. Eto, sinulat ko to. Parang ang nagiging sa akin, nagiging dating sa akin is yung parang kumbaga pag nagsulat si Batas ng filler, pag si Rudick yung nag-spit nun, parang parang punchline na, pero hindi pa pala, filler lang yun kay Batas. So parang ganun yun lang yung take ko doon. So ang layo nung comparison ni Batas doon in terms of writtens dun sa part na yun. Then yung mga sumunod na linya, hindi ko naintindihan yung yung naghiyawan yung crowds, hindi ko masyadong naintindihan yun. So ang pinaka nagustuhan ko lang kay Batas talaga, every time na nagpe-perform siya, sobrang pulido sobrang pulido, sobrang linis, hindi siya nag-aantay ng crowd reaction, hindi siya kung may crowd reaction man, pinapatigil niya kaagad, tulad kanina nag-react yung crowd pero parang sinabi niya, wait lang, hindi pa ako tapos, di ba? So Batas, wala siyang pakialam sa crowd reaction, basta ma-spit niya yung mga verses niya, at yun, tatama naman yung iba dun 'di ba? Pero para sa akin, medyo sobrang technical talaga ni Batas, sobrang lawak talaga ng mga referensya niya. So to be honest, and I'm being honest with you, hindi ko masyadong naabot yung ibang linya ni Batas. So yun lang, no? Ayun, I'm being honest with you guys. So explain nyo sa akin kung ano yung mga naintindihan nyo doon, basahin natin sa comment, walang problema, no? So ayun, gusto ko lang pare-parehas tayo dito, pantay-pantay tayo, pare-parehas tayo na naririnig nyo yung opinion ko, tapos naririnig ko rin yung mga opinion nyo through comments. So yun lang, ganun lang tayo, give and take lang tayo, okay? Yo! Batas! Putang ina mo! Ano kakala mo? Pagbibigyan kita ng magalang na intro, heto, galing pang Mindanao, Makatang taga Mindanao, Batas, putang ina mo! Nagpangabot din tayo. Arik, maraming salamat sa inanda mong match-up. Para sa kampyonato, binigyan mo ako ng magandang ensayo at warm-up. Kasi, akala nito, manalo't may chance ang manalo to. Tanginang to, anong akala mo? Huminto na ako sa pagbabato. Kasi nga, sa banat ko palang pambukas, wala kang mahanap na panlutas. Siya daw magcha-champion, wow, amats mo ang lakas. Paano mong mapipigilan ng nag-aalara mo lirisismo na Rudick na kapag rumarapit parang mga saksak ng ice pick sa sobrang talas? Para kang uuwi kang parang konstitusyon ng Pinas, ikay magkakabutas-butas. Solusyon. Sukatan ba at low? Ang gusto mong labanan? Ako'y always on the go. Di kita atrasan. Malumanay o paspasan, ito ay karumal-dumal, di mo to matatakasan kahit na umatungal. Tawagin mo akong Raekwon the Chef, ako'y nagluto ng samurai. Straight from my left, hihiwain ang iyong atay. You must protect your neck. Katig ito'y tsak, maihiwalay, di na may babalik parang si ODB nung namatay. Sharp like Reza, sword to ni Giza, nakaalign sa stars parang Pyramid of Giza. 10 beses kong nironda ang 36 chambers ng mag-isa.
360 degrees supreme mathematics ang ideolohiya. Kumpleto ang sintensya kahit sa nabanggit may kulang. Decapitated mong head, hawak ko ng pati warek parang original na logo ng Wu-Tang. Kampo terorismo, maliligo ka ng asar. Literal na terorismo, ika Camp Abubakar. Samahan kayo ng mga nerdo at werdo sa kani-kanyang lugar. Mga bulbuling kulong sa kwarto, nood porno, galit sa mundo, sabay salsal. Sa pagrarap mo, hindi ka mabuting ehemplo. Pinagyayabang mong lupet sa kayabangan mo lang nakasentro. Wala ka naman talagang halaga kasi panay mura ang iyong lirisismo. Kala mo kung sino? Pangalan mo Iron Monk. Oo, taga-plancha ka lang sa templo. Hoy, tatang, ang tanda mo na, baka di mo napupuna. Yung kabats mong si Mang Kanor, sumakabilang buhay na. Yung pokpok na naka-virgin sa'yo, may apo na. Sa sobrang mong tanda, yung tamod mo, pulbos na, kaso hindi kulay puti, kulay abo na. Ngayon, nagbalik na naman ang Anunnaking naka-full metal jacket. Nagbalik na naman ang Anunnaking naka-full metal jacket. Single impenetrable unit. Ako'y Sparta na ang gamit. Bandolier, bazooka, grenade launcher at ang target. Alam nyo kung ano yung target? Hindi yung pagmumukha niyang pangit, kundi yung 100k na budget. Kaya tumabi-tabi, baka maduraan ka pre. Batas ang pangalan mo, fuck that, wala akong pake. Sa barangay Tibay ka nang galing, I'll serve you like maling. Subukan natin yung pangalan mo nang makita ang sinungaling. Kung umasta sa mga kanta, akala mo kung sinong birador. Pero sa kalawakan track niya, lyrics niya, sintigas lang ng pambalang tirador. Kaya, laliman mo man ang iyong simangot, di mo ko matatakot, hindi tatayong balahibo ko sa'yo, baby. Madali ka lang paiyakin, dali lang kita sa lugar namin, tapos yung bibig mo, busalan natin ang puding galing sa bakery. Time, brrr! Kalawang banat, batas, pakinggan natin. Okay. 8-7 in favor of Batas. Bakit? Yung kay Batas, meron pa ako nagustuhan na linya. Sabi ko kasi napapost tayo doon sa linya na nagustuhan ko kay Batas, yung about dun sa pinakamalakas mong punchline, filler ko lang. So it makes sense no. Parang naging ano talaga yon. Yung linya ni Batas na yon, parang naging proof talaga yon sa pinakita ni Rhudick sa round 1 na para sa akin kasi yung buong round 1 ni Rhudick is masyadong masyadong malawak yung mga ginamit niya na it turns out na hindi na tumatama kay Batas. Parang ganoon yung ano ko, yung take ko, 'di ba? So, ayun. Bakit 8 lang yung kay Batas? Syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi ko masyadong nagustuhan yung timpla nung round 1 ni Batas. So, ilang beses na natin napanood si Batas, may mga times naman na maganda yung sulat niya para sa akin, naintindihan ko yung mga sulat niya. Pero ito kasi, sa round 1, medyo tagilid pa yon. So, tignan natin sa rounds 2 and 3. Meron pa naman dalawang round. Pero sa round 1, I'll go with Batas sa score na 8-7. Dikit pa to. Actually, kung may tumatak na linya si Rhudick sa round 1, itatabla ko to sa 8 puntos. Pero, from start to finish, consistency si Rhudick eh. Plus, ano pa, may mga times pa na nag-stutter siya, no? So, malaking factor din yun since quarterfinals to ng tournament. So, yun. Ang pinaka-comment ko lang sa round 1 ni Rhudick is masyadong broad yung mga references niya, yung mga atake niya na it turns out na hindi na ganun ka tumatama kay Batas. No? Unlike kay Batas, na may isang linya si Batas na para sa akin tumatak talaga and naging proof yun sa pinakita ni Rhudick. So, para sa akin, Batas yun, 8-7. Bakery! Time, brrr! Kalawang banat, batas, pakinggan natin. 2-minute round sa usapan. 4 minutes ang binitawan ng timang. Di ka na nga marunong magsulat, di ka pa marunong magbilang. Tapos kung anong ginagamit na angle, sobrang nakakagago. Kampo terorismo daw, gago, wala na ako sa kampo. Pagdating sa Alaska siya Ayos, may rebat parang si Dickie Bachman. Win-loss record nitong mangyan, 10 pangit na laban. Panay, English pa na sablay. Rapper naman ni Pacman. Gusto mo matuto ka? Makinig ka, unggoy ka na parang ako si Tarzan. Pang sidekick ka lang, Dick, at ako pang Batman. Dahil bawat linya mo ang weak, sa akin pabisikalan.
Di ko sisipakin na yung ina, mas gusto ko siyang saktan. Tamang wawa sa akin kung uso niya na para masikip na tansan. Ibel-ibel na aking estilo, kaya kita ini-small. Dahil benta sa akin mga gimmick mo para siya dadanilid dol. Kasi babuyan talaga ang hilig ko, ulang-ula lechon. Kaso sayang lang ang ink dito, parang tattoo ni Lebron. Kasi walang kwenta yung lyric ko, sobrang nakakabuisit bro. Nakakainip to, panoorin para siniko. Kaya sarili mong hirit to lang gagamitin ko para masakit ito, na para ikaw na din mismo sumusutok sa dibdib mo na para siking ko ang malaking matching nito. Lagi mo sila tinatanong kung gusto nila ng rebat. Wow, simple lang magyabang. Kasi kung plano mo talaga mag-rebat, tangina, di mag-rebat ka na lang. Kaso ilang beses na nangyari yun, di ka ba nakaramdam na wala sa yung umuoo kasi lahat sila walang pakialam. Tapos aking nahuli, sinabi mo na pang rookie ang yung beauty. Tangina, di ka pala dapat Rudik, dapat pangalan mo Pussy. At real talk! Ang babadoy nyo, mga pabibo na mahilig mag-real talk. Di ka obra dito sa Panginoon, kahit nakatsamba ka sa Kristo. Tapos kinopera mo pa ang snare at ang gong. Yun ang mismo evidence na wala ka talaga alam sa ginagamit mo references, tanga. Yan, nagtipid na ako ng punchlines dahil sa napakawak nito. Sa finals na ako magsiseryoso kasi support lang din naman si Rapido. Kaya itong mensahe ko sa lahat na kasali sa isa buhay ang babobo nyo. Kasi day to tournament, ito ang inyong holocaust. Bawat dura ko yung maapoy, pamumog ko ay molotov. Sunog kayo sa trucks, sa Ghost Rider sa motocross. Sheesh! Ay, parang banat kay Rudy, gusto buhay tournament. Utang ina, yun na yung sinasabi ko sa inyong batas. Round 1, para sa akin, hindi pa ganun, parang naging buwelo ni batas yung round 1 eh. Pagdating sa round 2, fuck up, tol, ang lakas nun. Nakapag-set si batas agad ng mataas na level or ng standard dun sa rebuttals niya na kampo ka ng kampo, wala na ako sa kampo. Yung may isang linya pa si batas na real talk, ang babaduy yung mga nagsasabi sa real talk. Tapos yung 'di ba? Ang dami, naging makulay yung round 2 ni Batas compare sa round 1 na medyo flat or dead air moments. Madalas yung halos buong round 1 ni Batas medyo may flat moments, may dead air moments. Pero kahit paano may isang linya si Batas doon na nag-stand out. Sa round 2, tangina sobrang naging makulay yung round 2 ni Batas, rebuttals. Although yung dalawang rebat niya para sa akin sobrang effective nun. Ang galing nung rebat na yon, and dun nakapag-start si Batas ng ng momentum, at dun niya nakuha yung pinaka momentum niya. Nakapag-set agad si Batas ng level na yun yung susundan niya, at para sa akin hindi bumaba. Instead naging pantay, tumaas, 'di ba? Ganun eh. So, ang ganda nung makulay yung round 2 ni Batas. Ang daming punchlines, ang daming haymakers, ang daming mga tumatak na linya doon. Dapat hindi Rudy dapat pangalan mo, Pussy dapat. 'Di ba? Yung rebuttals, solid na round 2 para kay Batas. Malakas to. So, kailangan ni Rudy ng matapatan 'yon or malagpasan 'yon. Yo! Pinakamalakas, putang inang yan. Tinalo ka ni Abra, si J-Skills, pinaglaruan ka. Tostado ka Batas, dun sa sunugan. Sa flip-top, minura mo ang crowd at pinagtawanan ka. Ngayon, ano ipagyayabang mo sa aking harapan? Na nakantot mo lahat ng babae sa pamilya ko, nakakasawa ng pakinggan. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Paano niyang mangyayari? Takot ka nga umapak sa pagadian. As a matter of fact, daig mo pa ang sakristan nung bumatel to sa CDO. Takot siyang masaksak, kaya't kung pansinin ninyo ang iting boy next door to sa video. Ngayon, babaliin ko lahat pinaniniwalaan nyo tungkol sa kupal na to. Gagawin kitang mythical creature kasi lahat sa imahe mo hindi totoo. Una, hindi naman talaga totoong sanay sa suntukan. Kasi nga, kung talagang batak sa suntukan yung mga kamay na yan, edi syempre pasmado, hindi na makakapagtato ng maayos yan. Pangalawa, hindi ka ganun kalakas sa kababaihan. Di ba nga nung nasa CDO tayo pagkatapos ng event, may dalawang chick na sinama mo sa hotel para makipag-inuman. Ang kaso, nung ako'y biglaang nagpaalam para umuwi mo na ng pagadian, yung dalawang chick na sinama mo biglaan kang iniwan. Pangatlo,
di ka talaga totoong Panginoong makapangyarihan. Kasi nga, kung talagang totoong Panginoon ka, sige nga, gumawa ka ng himala. Si Righteous One, patayuin mo bigla. Kaya't, daig mo pa ngayon ang pinafiring squad ng Abu Sayyaf. 7 M14 sabay-sabay pinapaputok, pak, pati punong pinagtalian mo mapapaiyak. Habang ako'y napapangiti, tawagin mo akong si Commander Gaddafi Janjalani. Sa pagpapaulan ng bala sa'yo ay trigger happy. Ako'y andito ngayon sa B-side, yes, Rebelde in Makati. Pagkatapos ito, tatawagin ka nilang bayani. Wala akong pakialam kung tawagin mo man akong corny. Di ba nga sa Mindanao, walang imposible si PBA, pasok sa draft si Manny. And I can fuck with batas all day. Kasi nga, judge ang airmats ko, asawa ko, attorney. Airpods ko, attorney rin, attorney ni Miss Wari. Kaya't huwag kang magulat kapag aking sinabing kaya kitang paikot-ikutin parang sa carousel kita tinali. May pa-bomb shelter ka pang nalalaman. Lantingan ko ng bomba yung tindahan nyo, tignan natin kung di kayo magtakbuhan. Pakinggan mo. Ako at si Marcos, marami kaming pagkakapareha. Bukod sa kami pogi at genius, kami hayok sa gera. Kaya't wala yung batas mong yan pag ako nagdeklara ng martial law. Pag nahuli sa kalsada yung balbas mo, execute on site, 45 sa iyong noo. Bang! Kaya't, wala kang karapatan tonight na sa kanila kumaway. Tinanggalan kita ng right parang pinutulan ng kanang kamay. Sa resulta ng laban na to, magiging pabor sa akin at hindi to magiging patas. Wala kang makikitang maliwanag na landas kasi dinoble ko ang piring ng hustisya batas. Pero teka, balikan natin yung linyang tinanggalan kita ng right parang pinutulan ng kanang kamay. Tinanggalan kita ng right parang pinutulan ng kanang kamay, parang si Apok aking pinatay. Si Apok aking pinatay, parang katapusan ng mundo hindi nagtagumpay. Katapusan ng mundo hindi nagtagumpay, parang buong kampo terorismo sumablay. Alam mo kung anong tawag doon, bay? Alam mo kung tawag doon? Metaphor to the square root of 4, motherfucker. Time. Uling ba natin pata? Dito pala galing yung metaphor to the square root of 4. Metaphor to the square root of 4? Yan yun, yung kay Six Threat, no? Yung laban ni Six Threat tsaka ni Rudik sa Isabuhay 2019, first round. Yun yung pinagtawanan ni Six Threat. Okay, so pinigil na to ni Arik, so it means na naging sobrang haba nga nung round ni Rudik. And may mga stutter pa rin, and feeling ko may nasingit na freestyle si Rudik dito. Eh yan, ineffective pa rin siya para sa akin. So, no-brainer. 9-7 or 9-6. Diba? Pwede rin 9-6 or 9-7. Mga starter. So, sige. Props doon. 9-7 in favor of Batas. 8-7 round 1, 9-7 round 2. So, 16-14. Tama ba ako? 17-14. 17-14. First 2 rounds, Batas na yun. Klaro. Round 3. Pakinggan natin 2 minuto lang. Kung ano pinagsasabi, todo pambiglaan. Bubombahin daw niya. Bomb shelter, wala kaming tindahan. Tapos, maganda yung sinasabi mo kanina, kailangan ko ibalik yung topic. Yung babaeng mga pinapunta ko doon, dinala ko para kay Arik. Rudik Josh Walingating. Yung level mo, nakaka-leche tol. Estilo ko pang Megatron, mga berso mo pang Eskinol. Ako James Yap sa Opensa Chong, ikaw autistic Bebe Josh. Baboy sa akin mga letra mo kahit ikaw yung Jejemon. O ako Kalbo, Metal at Kontrabida. Ako si Destro. Bakit tingin ko pangit ang Pinoy rap? Siya ang ehemplo. Isa sa big magpabida, gusto niya lagi siya ang sentro. Ayun, gumawa ng DC Clan Mindanao at siya lang ang miyembro. Oo, tignan pangalan mo. Pero sa itsura mas betlog ka. Estilo mo, sobrang laos, pwede lang ang tawagin retro, yan. W mo akit tinaob, na para logo naman ni Method Man. Then bawat round sa akin likod, na nakalagay na para Ventosa. Kasi wala kang bigat halos dik. Pwede ka magbigti gamit si inulit. Pautot lang ang aming narinig, ikay na sa loob na malaking puke. Gusto kitang bugbugin, wasakin yung mukha na para pinunit. Sabay iwan tuguan tong dik na to na para tinuli. Pero sige, tama na dick jokes kasi baka tigasan ka.
Pangalan mo, biodata na. Alam ka agad kung tiga saan ka. Di ko na kailangan seryosohin to para bawat linya ko bumakat. Di ka na din kailangan pabagsakin sos kasi never ka namang umangat. Ikay proud sa Mindanao Raps. Sobrang support lang, men. Kasi laglag lahat kayo, first half pa lang ng tournament. Ang sarap nyo buntalin. Bawat suntok ko sa dibdib lamang tatama. Siguradong durog puso nyo parang iniwan ng asawa. Kasi walang bilang divisyon ninyo. Kakagamit nyo ng zero. Munting presidente nyo, pusi sa underground, Cory Aquino. Chance mo manalo, iho, singnipis ng braso ni Sinyo. Tandaan mo, aking tong gabing to, inagaw ko to sa skitso. Pagdating sa pagkawak, tangina kayo walang kasing alat. Nilalabas yung mga tracks, tunog ko sa pisara. Sa industriya ng rap, kayo pusi at bakla, Team Abra. Pag amoy nyo na langhap, Mindanao nga amoy tabing dagat. Yung music video mo, hiram yung beat, pati ba naman yung aso. Peke makata man dirigmain narap sa tunay na bordado. Di tayo magkaanta sa kung Panginoon, ikay salang Kristiyano. At tandaan mo, ako ang batas, ako ang pasihan ng bawat urado. Time! Huling banat kay Rudik, pakinggan natin oh. Yo, ikaw Tang ina sa pinakamalakas na round ni Batas yung round 3. Para sa akin, mabilisan na lang na sa round 3 kasi first 2 rounds nakuha na ni Batas yun. Siguro sa round 3, it's a formality na lang. Parang pinakipakinggan na lang natin to. And tignan natin kung gaano talaga yung magiging layo nung returns nila. Pero so far, para sa akin, pinakamalakas na round ni Batas yung round 3. So, ang ganda nung level ng rounds ni Batas. Nag-start siya sa sobrang plain sa round 1. As buwelo niya. Pagdating sa round 2, kumonekta na yung mga punches, yung mga haymakers. Pagdating sa round 3, references, angulo, diba, rebuttals, jokes, kumpleto, recados ang round 3. So, strongest round ni Batas yung round 3 para sa akin. So, yun. Tingnan natin kung makakabawi si Rudik, pero I think kakapusin pa rin siya dito. ang batas, basihan ng horado, yung topic ibalik nating muli. Sino ba talaga sa inyong kumuha nun? Tangina mo, mahilig ka pala sa chick na bungi. Tanginan to, batas. Alam nating bakla ang airpods mo. Nasa lyrics ng kanta mo mismong katunayan. Ginamit mong metaphor, parang nahuli mo ang tatay mo na merong katsupaan. Galit ka sa nanay mo kasi yung nanay mo nagpakantot sa ninong mo. Lumala pagpapakantot ng nanay mo nang madiskubrihan niyang yung ninong mo ang katsupaan ng airpods mo. Ooh, that's so fucked up. Kaya't lumaki kang galit sa babae. Lahat ng diskarte yung ginagawa para gabi-gabi ikay makadali. Pero lingid sa iyong kaalaman, di yun ang tunay na patunay na ikay tunay na lalaki. Bakla ka rin batas, mana ka sa airpods mong nang lalalaki. Yak. Wak. Talaga, ikay wak. Estilo mong yan, ang dami mong sinabi. Naghanda ka ng 5 buwan, tapos yun lang yun, pare. Wow naman, ako kahapon lang talaga nagsulat. Fuck shit, sinasayko ka ng lahat dun sa Mindanao. Akala mo lahat sila kampi sa'yo, ulul. Fuck you, ang yabang mo daw. Kaya ito, ibabalik ko. Batas, putang ina mo! Ito na ang final formation, final round. At eto na, ang aking mga salita, di mo mapipigilan. Di mo mapipigilan pagragasa. Mura Mindanao, galing pa ng Pagadian. Lumipat ng Cagayan, ngayon andito sa Maynila. Ba't ka nagtitinda ng t-shirt sa pagtatato mo? Wala ka na yatang kinikita. At saka, bully ka lang naman in the absence of threat. Naaalala mo lang ang salitang beware in the absence of death. Pero yung ako sasaikuhin mo na mas matibay ang loob mo, wag ako gago. Kasi kung naging maniniwala lang ako sa'yo, pag sa Mindanao naging magkapit-bahay tayo. At saka, ako'y nahulma sa lugar na sobrang hostile bay, ikaw pinalaki ka sa bahay na ni security guard may bantay. Kaya't ang sabing buong kabuuan mo, balbas mo lang ang may angas kasi yun lang ang humahaba. Kung sa Mindanao ka nakatira, paniguradong hindi ka tatanda, mamamatay ka lang na bata. Simple lang naman ang pinupunto ko. Ba't nyo hinahangaan yung pangkaraniwan na minumura na nga kinakantot pang nanay nyo? Ganun ba kayo katanga? Di ba syempre hindi?
Kaya't ngayon, duling banat ko, bibigyan ko kayo ng karapatang makabawi. Pugpugpak, pugpapugpapugpapak, batas! Para sa lahat ng mga nanay, batas, putang ina mo! Para sa lahat ng mahihina, batas, putang ina mo! Para sa lahat ng kakababaihan, batas, putang ina mo! Batas, putang ina mo! Batas, putang ina mo! Para sa lahat ng binubuli, batas, putang ina mo! Para sa lahat ng lumpo, batas, putang ina mo! Para sa lahat ng Bisaya, batas, putang ina mo! Batas, putang ina mo! Batas, putang ina mo! Kung si Jay Skills, tinuruan ka ng salitang pagmamahal, si Rudik, tinuturuan ka ngayon ng salitang respeto. Ngayon, patay na ang iyong imahe, patay pang nanay mo. That's 2 birds in 1 bomb. Time. Time, flip top again para sa laban na yun. Yo, flip top zoning quarterfinals is a boy tour. Wala na talaga 'yon. Nawala na talaga si Rudik sa momentum. Kita nyo naman yung naging performance ni Rudik, ano eh, palya-palya na, no? Parang slip up stutter. So ayan, kung si Batas pinakamalakas niya to, para sa akin yung round 3 ni Rudik is ito yung pinaka-worst niya. Ayun, 6 points para kay Rudik. Round 3 naman ni Batas is perfect. So 8, 9, 10, 27 points para kay Batas. Kay Rudik naman is 7, 7, 6, that's 20. So malayo. Actually, yung round 2 nga, gusto kong i-6 points yon. Pero para sa akin, deserve ni Batas pa rin yung ni Rudik yung ano doon, yung 7 points doon. Pero yung round 3, malinaw yon, 6 points ang ano dito, ang score ni Rudik. So ayun, 20 to 27. So malayo to. All 3 rounds Batas. Mabilisan na lang kasi actually wala na talaga akong ibang mako-comment doon kasi kitang-kita naman dito Batas talaga yung lumamang dito in terms of returns. Kung ewan natin kung totoo yung sabi ni Rudik na wala siyang sulat or kahapon lang daw siya nagsulat, 1 day prep, ewan, not sure, pero ano mo to eh, since battle rap tournament flip top, kailangan obligasyon mo magsulat or maghanda eh, diba? So ayun, Batas ako dito, malinaw. Tournament 2 ang laban. Rudik versus Batas. Mag-iis pang best para sa kanilang dalawa. Boto 7-0 para kay Batas. Respeto, tinuruan niyo, respeto. Respeto, yeah. Shoutout sa Rudik, tukurasan natin. Tukarsin natin, Med Mesaya. Tsaka maraming salamat sa mga sumuporta sa akin, sa tumulong sa akin. Yun. Cagayan de Oro, SNTG, Mindanao Hip Hop. Yun, ang binoto ko si Batas kasi ayun nga, kada linya niya talaga sumasapak na kagad. Yung Yes. kay Rudy kasi medyo naabaan ako sa setup tsaka hindi ko kagad nagigets. Yung kay Batas talaga kada bitaw niya sumasapak kagad. Tsaka yung round 1 ni Rudy sumabot yata na 4 minutes. Pero mas marami pa rin na bitawang suntok si Batas. Tapos nag-stumble pa si Rudy. Si Batas, kita mo naman na talagang pinagandaan niya tong laban na to, kaya all 3 rounds binigay ko kay Batas. Salamat sa sponsor, Whip Cups, kay Sir Mar. Binoto ko si Batas kasi kakaiba yung mga sinasabi niya. Yun ang gusto ko yung mahanap, yung mga parang minsan ko lang marinig. Tsaka nawala si Rudik ng third. Medyo parang ano siya eh. Parang kinakapaan niya, inuhukay niya, di na mahanap. Kaya binoto ko si Batas, tsaka mabigat yung dala. Ayan. Teka lang, first round. Dapat boto ko si Rudik sa first round. Binawasan ko siya ng points sa stumbles niya, so naging tabla. Oh. Then round 2 tsaka round 3, binigay ko kay Batas. Yun, Batas. M-Zite, 13 Caballero, tsaka 3GS. Ang binoto ko, Batas. Lilinawin ko lang, hindi ako bumabase dun sa Istanbul. Hindi yun yung kabuuan na pinagbabase ng bata. Yung round 1, Bata pa na M-Zite dito ah. Nagkaroon ng Istanbul sa Rudik ng round 1. Pero para sa akin siguro, tayo yung parang round nila ng una. Tapos yung round 2, binigay ko kay Batas. Tapos yung round 3, bantay sana eh, kaso parang biglang, obvious naman sa video, mapapanood nyo na parang nawala si Rudik. Nag-freestyle siya, pero malakas yung pinakita ni Rudik at saka
malakas din yung pinakita ni Batas, pero mas nangibabaw talaga si Batas. At saka ako yung pinaka-pogi sa match namin. Gago. RPN Records sa gusto sumayin sa oras, medyo mas mahaba yung banat ni Rudy. Tsaka sa totoo lang, ngayon ko lang talaga napanood ng live. Si Batas talagang grabe pala talaga. Yun, all 3 rounds binigay ko sa kanya, bukod sa saktong-sakto, pasok din lahat. So, Batas. All 3 rounds, yes. Si Aklas ng Mulat Crew. Malaki na pricing. Binigay ko yung laban kay Batas, all 3 rounds. Malakas rin yung pinakita ni Rudik. Kaya lang mas consistent sa punchline si Batas. Tsaka mas panalo yung rhyme schemes niya. Batas, all 3. Pang-pitong judge, Aklas, Mulat Crew. Binigay ko yung boto ko kay Batas all 3 rounds kasi lagpas sa oras ni Rudik, sobrang dami nung haba niya. Ganun lang kasimple kaya binigay ko kay Batas. Kay Batas kasi structured. Hindi ganun karami nung lagpas ng oras. Batas. Okay, so yung explanation ng mga judges natin dito is hindi na ganun ka detailed, no? Kasi kitang-kita naman talaga na lumamang talaga si Batas all 3 rounds. Tapos in terms of reruns talaga lamang na lamang si si Batas. So yun, hindi ko na rin patatagalin to. Move na tayo sa second battle dito sa second round ng bracket A. I think Spade yung next na laban dito, 'di ba? Ay, Spade, Rapido. Hindi ko lang alam kung sino yung kalaban niya. Hisoka ata, no? So nakalimutan ko na. Pero ayun. End natin 'to, tapos reviewin din natin agad yung nasa babang bracket na kalaban ni Rapido. Di ko kasi matanda kung sino yung kalaban ni Rapido eh. So ayun, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.